Ama naming Diyos at Ama, lumikha ng langit at lupa. Sa sandaling ito ay nagpapatira pa kami sa harap ng iyong trono ng biyaya na may pusong puno ng pasasalamat at pangangailangan. Kinikilala namin na ikaw ang pundasyon ng bawat pamilya, ang batayan kung saan itinayo namin ang aming mga tahanan at pinagtagpi ang pinakabanal na ugnayan ng buhay ng tao. Ama, sa pamamagitan ng iyong walang hanggang awa, ay umiiral, humihinga, at nananatiling matatag ang aming mga pamilya sa gitna ng mga bagyo ng buhay na ito. Lumalapit kami sa iyo ngayon na may ganap na katiyakan na walang sakit na makakaligtas sa iyong haplos. Walang pagkakabahabahagi na mananatili sa harap ng iyong presensya at walang kadiliman na mananatili kapag ang iyong liwanag ay sumalakay sa aming mga tahanan. Nananawagan kami para sa ganap na kagalingan ng bawat miyembro ng aming mga pamilya, para sa pagpapanumbalik ng bawat nasirang relasyon, at para sa banal na proteksyon na ikaw lamang ang makapagbibigay, Panginoon. Sapagkat alam namin na kapag ang Panginoon ang nagbabantay sa bahay, walang saysay ang pagbabantay ng mga bantay. Ama naming minamahal, nais naming pasalamatan ka ng malalim para sa bawat pamilya na kinakatawan sa sandaling ito ng panalangin. Salamat sa bawat ama, bawat ina, bawat anak, bawat lolo at lola na bumubuo sa mahalagang tela ng aming mga tahanan. Kinikilala namin na ang bawat miyembro ng pamilya ay regalong mula sa iyo, isang banal na biyaya na hindi namin karapat-dapat, ngunit tinanggap namin sa pamamagitan ng iyong walang kapantay na Panginoon, pinasasalamatan ka namin dahil hindi mo kailanman pinahintulutan na magkulang ang tinapay sa aming mga hapag, dahil pinanatili mo ang aming mga tahanan sa mga pinakamahirap na sandali, at dahil kahit na ang mga kalagayan ay sumisigaw ng kakulangan, pinarami mo ang kaunti na mayroon kami. Ang iyong katapatan, O Diyos, ay tumatawid sa mga henerasyon, at ang iyong pangangalaga bilang Ama ay hindi kailanman nabigo sa amin. Ngayon ay ipinahahayag namin na ikaw ay karapat-dapat sa buong karangalan, buong kaluwalhatian at buong papuri, hindi lamang dahil sa mga biyayang ibinuhos mo, kundi dahil lamang sa kung sino ka, ang Diyos na umiibig, nangangalaga at hindi kailanman iniiwan ng kanyang mga anak. Panginoong Hesus, ang dakilang manggagamot ng mga kaluluwa at katawan, sa sandaling ito ay namamagitan kami para sa bawat pamilya na nahaharap sa mga laban sa mga sakit. May mga tahanan kung saan ang karamdaman ay nagtayo ng hindi nararapat na tirahan, kung saan ang pisikal na pagdurusa ay nananakaw ng kagalakan, at kung saan ang sakit ay tila walang katapusan. Nananawagan kami para sa iyong supernatural na kagalingan, Panginoon. Hipuin mo ng iyong makapangyarihang mga kamay ang bawat may sakit na katawan sa sandaling ito. Nawa ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Lazaro, na nagpagaling sa bulag mula sa kapanganakan at na nagpaglakad sa paralitiko, ay gumawa ng mga pambihirang himala sa aming mga pamilyang. Hindi mahalaga kung ano ang medikal na diagnosis, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang sitwasyon, sapagkat kami ay naglilingkod sa Diyos ng imposible, sa Diyos na humahamon sa lahat ng lohika ng tao at nagbabago ng mga trahedya sa mga patotoo. Pinapagalitan namin ang bawat karamdaman, bawat talamak na sakit, bawat cancer, bawat diabetes, bawat alta presyon, bawat depresyon, bawat pagkabalisa, bawat pisikal na sakit, at bawat kondisyon na nananakit sa aming mga minamahal. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinahahayag namin ang kagalingan, pagpapanumbalik at masaganang buhay sa bawat pamilya. Diyos ng kapangyarihan at habag, dinadala rin namin sa harap mo ang mga pamilya na nahaharap sa mga laban sa emosyon at pangkaisipan. May mga tahanan kung saan ang kalungkutan ay tila ang tanging naninirahan, kung saan ang pagkabalisa ay nananakaw ng tulog at kapayapaan, kung saan ang panlulumo ay nagbubura ng pag-asa, at kung saan ang takot ay nagpaparalisa ng mga pangarap. Panginoon,
kilala mo ang bawat pusong nasira, bawat isip na pinahihirapan, bawat kaluluwang nasugatan na sumisigaw ng tulong sa mga magdamag na kalungkot. Ibuhos mo sa mga pamilyang ito ang nakapagpapaginhawang balsamo ng Espiritu Santo. Nawa ang iyong presensya ay magpakita ng tunay at mahahawakan na walang espasyo para manatili ang kadilim. Pagalingin ang malalim na sugat sa emosyon na nabuksan ng masasamang karanasan sa nakaraan, ng mga salitang sumakit, ng mga pag-abandona na nag-iwan ng marka, at ng mga pagtanggi na nag-iwan ng pekla. Ipanumbalik ang pagpapahalaga sa sarili ng mga nawala ang pag-ibig sa sarili, baguhin ang pag-asa ng mga hindi na naniniwala sa mas magandang araw, at sindihan muli ang apoy ng kagalakan sa mga pusong napatay ng sakit. Ama sa langit, lalo na naming ipinamamagitan ang mga kasal at relasyon ng mag-asawa sa loob ng aming mga. Alam namin na ang kaaway ng aming mga kaluluwa ay malakas na umaatake sa institusyon ng kasal, nagtatanim ng alitan, kawalan ng tiwala, kataksilan at lamig, kung saan dapat may pagkakaisa at pagsinta. Panginoon, sindihan muli ang apoy ng unang pag-ibig sa mga kasal na lumamig. Ipanumbalik ang komunikasyon sa mga relasyon, kung saan ang katahimikan ay nagtayo ng mga pader na hindi matatawid. Pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga pagtataksil, ng mga salitang matatalim, ng kapabayaan at ng mga prioridad na baligtad. Nawa ang mga mag-asawa ay muling matuklasan ang kagandahan ng paglalakad ng magkasama, pagpangarap ng magkasama, at pagtatayo ng magkasama ng proyektong pamilya na iyong dinisenyo mula pa sa simula. Ibuhos ang biyaya sa biyaya upang ang mga asawa ay magtrato sa isa't isa ng may karangalan, paggalang, lambing, at pasensya. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ang maging matibay na pundasyon ng bawat kasal, at nawa ang presensya ng Espiritu Santo ang patuloy na tagapayo sa bawat desisyon at bawat hamon na hinaharap. Panginoon ng pagkakaisa at kapayapaan, nananawagan kami para sa pagkakaisa sa mga pamilya na laging nag-aaway. May mga tahanan kung saan ang mga magulang at anak ay hindi makapag-usap ng walang away, kung saan ang mga magkakapatid ay nabubuhay sa mapanirang karibalidad, kung saan ang mga biyenan at manugang ay nagsasaktan sa isa't isa ng mga salitang may lason, at kung saan ang kapaligiran ng pamilya ay naging larangan ng digmaan sa halip na kanlungan ng pag-ibig. Ama, basagin ang mga pusong matigas dahil sa pride. Gibain ang mga kuta ng ego na humahadlang sa kapatawaran at pagkakasundo. Turuan mo kami na tratuhin ang isa't isa ng may parehong awa at pasensya na iyong ipinapakita sa amin araw-araw. Nawa ang Espiritu Santo ay magbunga sa bawat miyembro ng pamilya ng makalangit na bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Tulungan mo kami na maunawaan na ang pamilya ay hindi lamang pagbabahagi ng parehong apelyido o parehong bubong, kundi ang araw-araw na pagpili na umibig, magpatawad, maglingkod at parangalan ang mga iyong inilagay sa aming tabi. Diyos na tagapagtanggol at tagapagpalaya, itinataas namin ang matinding daing para sa espiritual na proteksyon ng aming mga pamilya. Kinikilala namin na hindi kami lumalaban sa laman at kundi laban sa mga prinsipalidad, kapangyarihan at mga hukbo ng kasamaan sa mga lugar sa langit. Ang kaaway ay nagpadala ng mga nakasinding araw laban sa aming mga tahanan, sinusubukang sirain ang mga kasal, iligaw ang mga anak mula sa landas ng katotohanan, magtanim ng mga mapanirang bisyo, at maghasik ng mga binhi ng rebeldia at kawalan ng pananampalataya. Ngunit ipinahahayag namin sa sandaling ito na walang sandatang gawa laban sa aming mga pamilya ang magtatagumpay. Tinatawag namin ang mahalagang dugo ni Hesukristo sa bawat miyembro ng aming mga tahanan, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Nawa ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid ng aming mga tahanan at bantayan kami
sa lahat ng aming mga landas. Binabasag namin ang bawat mana ng sumpa, bawat negatibong salitang binigkas laban sa aming lahi, bawat espiritual na kasunduan na ginawa ng mga nakaraang henerasyon na sinusubukang magdulot ng anino sa aming kasalukuyan. Ipinahahayag namin ang kalayaan, kapangyarihan at tagumpay sa pangalan ni Jesus. Panginoon ng masaganang probisyon, namamagitan din kami para sa mga material at pinansyal na pangangailangan na nananakit sa maraming pamilya sa sandaling ito. May mga tahanan kung saan ang kawalan ng trabaho ay nagdulot ng desperasyon, kung saan ang mga utang ay nag-iipon tulad ng mga bundok na hindi matatawid, kung saan ang pang-araw-araw na sustento ay naging patuloy na alalahanin, at kung saan ang hinaharap ay tila madilim dahil sa kakulangan ng yaman. Ama, Ikaw ang Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang may-ari ng ginto at pilak, at walang imposible sa iyo. Buksan ang mga bintana ng langit sa mga pamilya na dumadaan sa mga disyerto ng pinansya. Ibuhos ang mga biyaya ng labis na walang sapat na espasyo para mag-imbak. Bigyan ng karunungan para pamahalaan ang mga yaman ng may katalinuhan, pag-unawa para sa tamang pamumuhunan, pagkamalikhain para makabuo ng bagong pinagkukunan ng kita, at mga pintuan ng oportunidad na walang tao ang makapagsara. Nawawalang pamilya na tunay na humahanap sa iyo ang makaranas ng kakulangan o makita ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. Parami ng kaunti tulad ng ginawa mo sa mga tinapay at isda, at baguhin ang mga sitwasyon ng kakulangan sa mga patotoo ng kasaganaan. Ama na mahabagin, dinadala namin sa iyong presensya ang mga pamilya na nahaharap sa mga problema sa bisyo at kemikal na pagkagumon. May mga tahanan na winasak ng alkoholismo, paggamit ng droga, mapilit na pagsusugal, pornografiya at maraming iba pang tanikala na nag-aalipin at dahan-dahang pumapatay. Panginoon, Ikaw ang tagapagpalaya ng mga bihag. Ang sinumang palayain ng anak ay tunay na malaya. Binabasag namin ngayon sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang bawat tanikala ng bisyo na nakakulong sa mga miyembro ng aming mga pamilya. Palayasin ang bawat espiritu ng pagpipilit, pagkaalipin at pagwasak sa sarili. Ipanumbalik ang dangal ng mga nawala sa mga baluktot na landas ng pagkagumon. Bigyan ng supernatural na lakas para talunin ang bawat tukso, bawat pagnanais, bawat sandali ng kahinaan. Itayo sa paligid ng mga taong ito ang isang lambat ng suporta, tamang gamutan at tunay na pag-ibig na magsusustento sa kanila sa proseso ng paghilom. Nawa ang buong pamilya ay maipanumbalik sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbabago, at nawa ang mga patotoo ng kalayaan ay luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa lahat ng dako. Diyos ng lambing at espesyal na pangangalaga, iniluluhod namin ang aming mga puso para sa mga bata at kabataan ng aming mga pamilya. Panginoon, sila ay lumalaki sa isang mundo na lalong pagalit sa mga halaga ng iyong kaharian, binobomba ng mga ideolohiya na nagugulo, ng mga teknolohiya na nag-aalipin, ng mga modelo na sumisira, at ng mga pressure na nagbabanta sa kanilang kawalang muwang at pananampalataya. Ama, ingatan ang mga mahalagang buhay na ito sa ilalim ng iyong mga pakpak. Nawa ang isang banal na harang ng proteksyon ay maitatag sa paligid ng bawat bata at kabataan na humahadlang sa mga kuko ng masama na abutin sila. Bigyan ang mga magulang ng supernatural na karunungan para turuan, disiplinahin, at gabayan ang kanilang mga anak sa mga landas ng Nawa ang mga tahanan ay maging mga altar kung saan ang salita ng Diyos ay tinuturo ng may pag-ibig, at bigyan ang mga kabataan ng pag-unawa para pumili ng malusog na kaibigan, lakas para labanan ang mga tukso na dumadating araw-araw, at tunay na pagsinta kay Hesukristo na magpapanatili sa kanila na matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng isang henerasyong sirang-sira. Panginoong mahabagin, naaalala namin sa harap mo ang mga matatanda ng aming mga pamilya, ang mga yaong naglakad na ng matagal sa lupaing ito at ngayon ay nahaharap sa mga kahinaan ng advanced na edad. Marami
ang nakakaramdam ng pagkalimot, paghamak, pag-iisa sa kalungkutan, habang ang mabilis na mundo ay dumadaan ng walang pakialam sa kanilang paligid. Ama, basagin ang aming mga pusong bato at turuan mo kami na parangalan ang mga nauna sa amin. Nawa tratuhin namin ang aming mga magulang, lolo't lola, at bisan na may dangal, paggalang at pag-ibig na nararapat sa kanila. Pagalingin ang mga matatanda na nagdurusa sa mga sakit na degenerative, na lumalaban sa pagkawala ng memorya, na nakakaramdam ng patuloy na sakit sa mga katawang pagod sa paglalakbay. Aliwin ang mga nawala ng minamahal na asawa at ngayon ay nahaharap sa pagkabalo. Nawa ang kanilang mga huling araw sa lupa ay mapuno ng pag-ibig, pangangalaga, ginhawa at ganap na katiyakan na isang walang hanggang kaluwalhatian ang naghihintay sa kanila sa presensya ng Panginoon, kung saan wala ng luha, sakit o daing. Diyos ng walang hanggang mga pangako, ipinahahayag namin ngayon na sa bawat pamilya na kinakatawan sa panalangin ito, ang saserdotal na biyaya ni Aaron ay ibubuhos ng walang sukat. Nawa ang Panginoon ay magpala sa iyo at ingatan ka. Nawa ang Panginoon ay magpaliwanag ng kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Nawa ang Panginoon ay itaas ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Nawa ang biyayang ito ay umabot hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi magpahaba hanggang sa 1,000 henerasyon. Nawa ang iyong pamilya ay maitatag sa matibay na bato ng Ebanghelyo, na ang iyong mga anak ay maging tulad ng mga halamang masigla na lumalaki sa pag-ibig at takot sa Panginoon, at na ang mga anak ng iyong mga anak ay makakita ng kabutihan ng Diyos na nagpapakita ng mahahawakan sa kanilang buhay. Nawa ang presensya ng Panginoon ay sumama sa bawat miyembro ng pamilya saan man sila araw at gabi, sa pagpasok at paglabas, sa tawa at iyak, sa mga tagumpay at kahirapan. Ama na walang hanggan, hiniling namin na itayo mo ang aming mga tahanan ayon sa banal na disenyo na nasa iyong puso mula pa sa pundasyon ng mundo. Nawa ang aming mga pamilya ay hindi lamang mga lugar kung saan magkasama ang mga tao, kundi mga santuwaryo kung saan nananahan ang iyong kaluwalhatian, mga altar kung saan ang papuri ay patuloy, at mga kuta kung saan lumalabas ang mga espiritual na mandirigma na nakakaapekto sa mundo para kay Kristo. Turuan mo kami na linangin ang mga sandali ng pamilyang pakikipag-isa sa paligid ng salita. Manalangin ng magkasama, sumamba ng magkasama, maglingkod ng magkasama sa iyong kaharian. Nawa ang aming mga hapag ay maging mga lugar ng pasasalamat kung saan kinikilala namin na bawat pagkain ay mula sa iyong mapagbigay na mga kamay. Nawa ang aming mga usapan ay may lasa ng biyaya, pagtatayo at paghihikayat sa isa't isa. Nawa ang aming mga tahanan ay maging mga ilaw ng pag-asa sa gitna ng mundong nawawala sa kadiliman, mga lugar kung saan ang pag-ibig ni Kristo ay halata, na ang lahat na pumapasok ay nahahawakan ng iyong presensyang nagpapakita. Panginoong Soberano, nananawagan din kami para sa kagalingan sa mga relasyon ng pamilya na nasira ng malalim na sama ng loob, ng mga insultong hindi napatawad, ng mga salitang sumakit ng malubha, at ng mga gawang nag-iwan ng mga peklat na tila hindi na mababalik. May mga magulang at anak na hindi nag-uusap ng maraming taon, mga magkakapatid na naging kaaway, mga kamag-anak na pumili ng landas ng kawalang pakialam sa halip na landas ng pagkakasundo. Ama, alam namin na walang imposible sa iyo. Ikaw ang espesyalista sa pagpapanumbalik ng nasira, pagsasama ng nahiwalay, pagpapagaling ng tila hindi na magagamot. Gibain ang mga pader ng pride na humahadlang sa paghingi ng kapatawaran. Palambutin ang mga pusong matigas dahil sa kapaitan. Bigyan ng kababaang loob para kilalanin ang mga mali, tapang para hanapin ang pagkakasundo, at biyaya para magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad sa amin.
Nawa ang buong pamilya ay muling magsama-sama sa kapangyarihan ng banal na pag-ibig. At nawa ang mga patotoo ng pagpapanumbalik ay ipahayag bilang mga monumento ng iyong awa. Diyos na kahanga-hanga, sa wakas ay ipinahahayag namin na ang mga kababalaghan at himala na hindi pa namin nakikita ay maliit kumpara sa iyong gagawin sa aming mga pamilya. Naniniwala kami na ito ay panahon ng banal na pagdalaw kung saan ang iyong makapangyarihang kamay ay gagalaw ng supernatural para sa mga naglalagay ng kanilang tiwala sa iyo. Ang mga sakit na hindi na magagamot ay gagaling. Ang mga kasal na winasak ay maipanumbalik. Ang mga anak na rebelde ay babalik sa tahanan ng Ama. Ang mga bisyo ay mababali. Ang mga probisyong himala ay magpapakita. At ang buong pamilya ay magsasuko sa paanan ni Hesukristo. Nawa ang bawat tahanan ay maging buhay na monumento ng iyong katapatan, isang naglalakad na patotoo ng iyong kabutihan, at isang hindi maikakailang patunay na ikaw ay gumagawa pa rin ng makapangyarihan para sa mga humahanap sa iyo ng buong puso. Nawa ang mga hinaharap na henerasyon ay tumingin pabalik at kilalanin na sa panahong ito, sa sandali ng panalangin, naganap na nagbago ang kasaysayan ng kanilang mga pamilya dahil ang Diyos ng imposible ay sumagot sa taos-pusong daing ng kanyang mga anak. Sa iyo, Panginoon, ang buong kaluwalhatian, buong karangalan at buong papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay malalim na humipo sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang presensya ng Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay, pag-asa at pagbabago sa iyong kaluluwa, huwag itago ito sa iyong sarili lamang. Ito ay sandali ng desisyon at patotoo. Ipakita na ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagpindot ngayon sa baton ng like sa ibaba, sapagkat ang simpleng galaw na ito ay nakakatulong na dalhin ang makapangyarihang salitang ito ng pananampalataya sa libu-libong iba pang pamilya na lubhang nangangailangan ng haplos na sumisigaw para sa pagpapanumbalik at himala sa kanilang mga tahan. Ngunit huwag tumigil doon. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, mga kapatid kay Kristo, sa taong alam mong dumadaan sa matinding laban sa pamilya. Ipadala sa grupo ng simbahan, sa grupo ng pamilya, sa kamag-anak na nagdurusa sa sakit, sa mag-asawang nasa gilid ng paghihiwalay, sa inang umiiyak para sa mga anak na malayo. Kapag ibinabahagi mo ang mensahe tulad nito, ikaw ay naging kasama sa kaharian ng Diyos, aktibong nakikilahok sa gawain ng pagpapanumbalik na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng hindi mabilang na pamilya sa buong mundo. At manatili rito kasama namin. Mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. I-activate ang bell ng notifications para hindi makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin na ipopost namin. Sapagkat sama-sama kaming nagtatayo ng komunidad ng mga intercessor na masigasig, ng mga mandirigmang mananalangin na hindi sumusuko sa kanilang mga pamilya, na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na imposible, na nakatayo sa puwang na namamagitan para sa isa't isa. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi. Isulat ang iyong buong pangalan dito sa comment. Isulat rin ang pangalan ng iyong mga kamag-anak na nangangailangan ng panalangin, sapagkat nais naming mamagitan ng tiyak para sa iyo, para sa iyong tahanan, para sa iyong mga minamahal. Ito ay ligtas na lugar, isang altar ng panalangin kung saan sama-sama kaming sumisigaw sa langit. Sabihin mo sa amin, ang iyong pamilya ba ay nangangailangan ng pisikal na kagalingan? Nangangailangan ng pagpapanumbalik sa relasyon, nangangailangan ng pinansyal na probisyon, nangangailangan ng kalayaan mula sa bisyo, nangangailangan ng espiritual na proteksyon. Isulat ang iyong kahilingan ng may pananampalataya, may detalye, ng may katapatan, sapagkat naniniwala kami na ang Diyos na nakakakita, nakakarinig at sumasagot ay nakikinig sa bawat daing na umaakyat sa kanyang trono. At kung ang Diyos ay gumawa na ng himala sa iyong pamilya, kung nakita mo na ang makapangyarihang kamay ng Panginoon na nagbabago ng imposible na sitwasyon, ikwento ang iyong patotoo dito sa ibaba.
ikwento kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo, kung paano niya pinagaling, paano niya ipinanumbalik, paano niya ibinigay, paano niya pinalaya, sapagkat ang iyong patutuo ay may kapangyarihan na magsindi ng pananampalataya ng isang taong halos sumuko na. Sama-sama, tayo ay mas malakas. Sama-sama, ang ating mga daing ay bumubuo ng makapangyarihang simponya na umaakyat sa langit at gumagalaw sa puso ng Diyos. Sama-sama, makikita natin ang mga pamilya na naipanumbalik, mga tahanan na muling itinayo, mga buhay na nabago sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Huwag sumuko sa iyong pamilya, patuloy na manalangin, patuloy na maniwala, patuloy na ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong tahanan, sapagkat ang himala na iyong hinihintay ay paparating na. At sa madaling panahon, ikaw rin ay magkakaroon ng maluwalhating patutuo na ibabahagi. Nawa ang Panginoon ay pagpalain ka at ang buong iyong pamilya ng may kasaganaan ng kapayapaan, kalusugan, kasaganaan, at higit sa lahat, sa patuloy at nagpapakitang presensya ng Espiritu Santo sa iyong tahanan. Amen at amen.